Blessed morning o mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, narito na naman inyong lingkod na sila para sa ating daily na pag-aaral ng ating gospel. At ngayon ay Sunday. Ayan, ngayon natin magagawa ang ating pag-aaral ng gospel because it's our day off and at the same time we are going to church. Ayan, so bago ang church time, tayo muna ay dumako sa ating pag-aaral ng devotion na ating gagawin ngayon. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa ating puri at pinasasalamatan ka po namin sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. Salamat sa promotion, provision, protection, Panginoon, and godly wisdom na ipinagkakaloob mo sa amin at sa aming mga anak. Salamat po sa katatapos nilang mga exam, Panginoon, at ngayon ay bakasyon sila, Panginoon. Alam at nagsiselebrate din po ng 32nd anniversary ang aming Mother Church sa Pilipinas na Bumbong Mission of the Amazing Grace United Methodist Church. Nawa, ito po ay maging victorious at successful, Panginoon, by the help of you. At ngayon, dadako na naman kami muli sa pagbubulay-bulay at pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Pray, Lord God, for your divine wisdom, Panginoon, na maipaliwanag ang inyong mga salita ayon sa maiintindihan ng aming kapwa, Panginoon. At gamitin niyo lang po ang inyong servant, Panginoon, as your humble put tungtungan ng inyong kaluwalhatian, Panginoon, but the glory belongs to you, Lord God. We also pray, Lord God, para sa lahat po na makakapakinig, makakabasa o makakanood nito, Panginoon, na ito ay magkaroon ng rema sa kanila, Panginoon, at mai-apply namin sa pang-araw-araw namin buhay. We thank our Lord Jesus Christ for sacrificing His life for the salvation of all of us, Panginoon, and by your grace and mercy, Panginoon, tunay na maraming salamat po. Also, we thank the Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin upang aming magagawa, iisipin at i-action, Panginoon, ay tanging para lamang sa inyong kaluwalhatian o sa inyong glory, Panginoon. May you be glorified in this time, Panginoon, and every day of our lives. So we pray na Father Jesus Christ. Amen. Nakikita po natin ang ating devotion ngayon sa Lucas 23:16. Ito yung sinasabi, ipahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Message, ito na lamang daw ang parusang ibibigay ni Pilato sa Panginoong Hesus. Ang ipahagupit ito at matapos iyon ay palalayain na. Application, maganda at magaan lang ang parusa na naisip ni Pilato rito. Ngunit hindi iyon ang kalooban ng Diyos at hindi nakakapagpalaya sa lahat ng tao. Dahil sa pagkamatay, pagdanak o pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesus, lamang itong matutupad. Hindi pwedeng hindi matupad ang mga naihula na ng mga propeta na sinabi ng Diyos at ang nauna ng representasyon kina Eva at Adan na pagdanak ng dugo at pagkamatay ng hayop para madamitan sila. Sa panahon natin kapag nagkasala ka, kanino man at madali itong pakiusapan na sa isang sorry mo lang ay ayos na ang lahat, maaaring isipin o sabihin ng iba. Ang higpit naman ng Diyos, simpleng kasalanan lang, kamatayan pa ang kabayaran. Yun ay dahil magpapasalin-salin ito hanggang sa panahon natin ngayon. So, purihin pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, kung tutuusin magaan or hindi heavy yung punishment na gustong igawad ni Poncio Pilate or ni Poncio Pilato sa ating Panginoong Yesus dahil yun nga, papahagupit lang, diba? Kumbaga, yung mga latay-latay naman or mga sugat-sugat sa katawan is kayang maghilom, diba? Tapos pagkatapos nun ay papalayain na niya ang ating Panginoong Yesus. But sabi nga, that is not the will of the Lord. And syempre, alam natin na sinabi na ng Panginoong Yesus na ganun yung mangyayari sa kanya. Sinabi niya nga na ito na yung oras para maganap yun. Is, ibig sabihin, hinahayaan ng ating Panginoong Yesus na yung ang Panginoong Diyos Ama, ang kalooban niya yung mangyari at maganap, diba? Hindi yung kalooban ng ating Panginoong Yesus bilang nasa katawang tao siya at hindi rin yung kalooban ni Poncio Pilate, diba? And isa pang bagay, ayan, dahil hindi nga masasabing it is finished or it is fulfilled hanggat hindi nagaganap yung pag-agos o pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo or sa krus ng Golgota, diba? Dahil syempre, ang tao is nagkasala sa pamamagitan ng tree of light, di ba? Yung tree of knowing the good and evil. Pero ang ating Panginoong Diyos Ama, gumawa agad siya ng solution by means of there is
pagdanak ng dugo na naganap sa isang hayop para madamitan ang pagkahubad or ang quote and quote natin as kasalanan ng tao, di ba? So talagang ang ating Diyos Ama, di ba? Our Heavenly Father is talagang all-knowing. Kumbaga alam na niya na magkakasala ang tao, kaya meron agad siyang rescue point or rescue solution para sa atin, di ba? And yun nga, isa din sa nabanggit dito na sa panahon kasi natin ngayon, halimbawa, nakapagsinungaling ka or may nabangga ka or may nasaktan ka ng hindi sobrang worse, di ba? Madaling magsabi ng sorry. Ayan, madaling magsabi, but yung true meaning nito na paghingi mo ng sorry is it true to yourself? Bukal ba to sa kalooban mo or napipilitan ka lang, di ba? Pero may mga ibang tao na madaling kausap, merong iba na pwedeng matapos ang inyong away o sakitan ng damdamin or anything by means of a word sorry. But there are some cases, especially a crime, lalo na if it is killing, raping, stealing, yung mga major offense na mga magagawa or major kasalanan na magagawa, there is a specific punishment for it, di ba? Na hindi lang pwedeng ma-resolve as sorry, di ba? Tayo, once we sin, di ba? Once we sin, sasabihin natin kay Lord, sorry po, na mapatawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Pero every time that we will say sorry sa ating Panginoon, di ba? Parang nakakayan man yun na parang repetition na lang yung ginagawa nating pagsusorry sa ating Panginoon. What's more na mas maganda is one-time repentance ka lang that you accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. And you will not continue on sinning, di ba? Sabi nga ng ating Panginoon, di ba, kapag may mga pinalaya siya, di ba, kagaya yung sa babaeng nahuli na may ginagawa siya na something kasama ng isang lalaki, di ba, which is siya pa yung nais na ipabato at ipapatay ng mga tao na hindi kasama yung lalaki na kasama niya sa pagkakasala, di ba? Pero sabi ng ating Panginoong Jesus, kung sino sa inyo yung walang kasalanan, let him be or let her be the one to throw a stone into that woman. Pero syempre, walang nagtangka na tawag dito, batuhin ang taong yun, ang babaeng yun, dahil nga lahat ng tao ay may kasalanan. We are born as a sinner, but if we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior true to ourselves, and it will cause us into repentance and really changing our life to be better and for the glory of God, then that is the true meaning of salvation to all of us. And that's why the Lord has a solution to our sins, because He know that it will pass on. It will be passed on. For example, a parent sin, right? So it will goes on to their offspring. The children will also have sin. That's why even up until now, the sin is still in here, in this world. It is still nangingibabaw sa mundo natin, di ba? Ang sinful nature ng ating pagiging tao nagsimula sa ating mga ninuno. So, yun yung hanggat maaari, ginawa ng paraan ng ating Panginoong Diyos Ama. Subalit ito pa rin ay nagpatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. And if we are bold enough, we are courageous enough to share to the people how to be saved by means of accepting the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, repent from our sin, and living into God's righteousness or into Christ-likeness, then we are doing the Great Commission of the Lord. So, naman pa may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon. Hindi ko na lang masyadong papahabain dahil nasa public place din tayo. Hindi tayo masyadong super makakonsentrate din ng pagpapaliwanag because we are not in a solitude place kagaya ng ating room. But I think that I'm definitely sure meron tayong napulot na aral sa ating sharing ng devotion video ngayon. So let us all pray into closing prayer. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa inyong mayamang salita na ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon. And truly Lord God, na bagamat may intention noon si Poncio Pilate, Panginoon, na palayain ang Panginoong Jesus sa pagkakabilanggo na yun. Ngunit, Panginoon, your will prevail, Panginoon, and you want to save us, the whole people, into sin, Panginoon, by means of
the sacrificial death of our Lord Jesus Christ in the cross of Calvary, or in the cross of Golgotha, Panginoon. That to be finished, Panginoon, and for we are to be righteous, same like Jesus, we need to accept Him as our Lord and Savior, Lord God. We pray also, Lord God, for all the financial problems ng lahat ng mga tao, Panginoon, that we know that you are the God who provides, you are the God who will restore all our losses in hundreds folds or million folds, Panginoon. And any people who hurt us, Panginoon, emotionally, physically, spiritually, Panginoon, we pray for the wholeness again, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-bring back into whole of our broken heart, of our broken life, of any broken marriage, if any broken relationship, Panginoon. I know, Lord God, that you will restore all of it, Panginoon. Also pray, Lord God, for all the sick, Panginoon, all the physical, emotional, spiritual, and even if it's a crucial situation, emergency, or just a minor sickness, my pray, Lord God, for the healing, Lord God. We know that you are our healer, Lord God, and by the stripes and wounds of, of your Son, Jesus Christ, we are healed. And indeed, Lord God, if ang kalooban niyo po, Panginoon, ay ang pumanaw o magpahinga na eternally, Panginoon, ang mga kakilala namin o mahal sa buhay, Panginoon, it is still your will, Lord God. And may you give comfort, Panginoon, para sa mga mahal sa buhay na maiiwanan. And we pray also, Lord God, for pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, workers, members, Panginoon, and all the believers, Panginoon, and body of Christ, that may your name be glorified and be known into the whole world until the next coming of your Son, Jesus Christ, into this world. We also pray, Lord God, for the Philippines, Panginoon, that from the highest leader, Panginoon, until the lowest leader, until the mga mamamayan, Panginoon, our citizen of our country, Panginoon, that you will guide and protect, and you will make a leader, Panginoon, that fear you and glorify you, so that the whole country will prevail as the only Christian nation, Panginoon. We also pray, Lord God, for this place, Panginoon, ng Hong Kong, Panginoon, as a place, Panginoon, kung saan kami ay merong income, Panginoon, mula sa aming mga boss, Panginoon. May you continue to bless them in physical, financial, in their health, Panginoon, and the harmonious relationship with us, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang Israel, Panginoon, as you say into your words, those who pray for Israel, Panginoon, will be blessed, Panginoon, and we claim, all Lord God, for all the unity, Panginoon, peace, and no more war in the whole world, Panginoon, as we prepare for the next coming of your Son, Jesus Christ, Panginoon, that your name be glorified, Panginoon, and maghari ka sa puso at buhay ng bawat kasama. We pray for many, much more soul to know you, to glorify you, and to accept your Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior. Give us the boldness, the courage, Panginoon, to share your gospel, to preach to every people, Panginoon, and make us into Christ-likeness, Panginoon. Let the people see into us, Panginoon, na ang buhay ng Kristiyano, Panginoon, ay masayang tunay talaga, Panginoon. And we are thankful for every blessings that you've given to us in all aspects of our life. And may we be a channel of blessings to everyone. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bye po sa ating lahat, and God bless.